Yan. Sa oras pong ito, binigyan po tayo ng Panginoon ng isang verse na mayahayag yung araw na ito sa Mga Ngaral 7:20. Bago po tayo magsimula, tayo mo po na manalangin. Panginoong Banal, sa oras pong ito, Lord, ikaw po yung itinataas namin, pinupulit, pinasasalamatan. Panginoon Lord God, sa oras pong ito, ikaw po yung manguna, ikaw po yung marinig at magsalita, Panginoon. Lord, salamat po sa walang hanggan na biyaya na pinagulog mo sa bawat isa. At Lord, patawad po sa aming mga kasalanan at inaali po namin ang oras na ito para sa iyo, Panginoon. Salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sa oras po ito, ang binigay po ng Lord ay sa Mga Ngaral 7:20. Sabi po dito, walang taong matuwid sa lupa na gumawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Yan. Amen po ba? Pinapagamitan ko po itong pinagkaiba ng taong mabuti na nagkasala sa taong masama na nagkasala. Yan po. Sa verse po ito, dito makikita na ang problema ay hindi lang ang kasalanan, kundi ang matigas nating puso. Yan. Sa talatang ito ay nagpapaalala na walang perpektong tao, kahit gaano ba kabuti ang isang tao. Di ba po? Darating at darating ang pagkakataon na siya ay magkakamali o magkakasala. Ang sukatan ng pagkatao ay hindi kung nagkamali ka o hindi, kundi kung paano ka tumugon pagkatapos natin magkamali. Yan, marami po dito makakarinig. Ang mabuting tao ay nadadapa pero bumabangon. Ang masamang tao ay nadadapa at pinipili manatili sa lupa. Yun po yung isa sa pagkakaiba. Lahat tayo ay nagkakasala, ngunit ang tunay na pagkakaiba ay nasa puso. Amen po ba? Minsan po, di ba nagkakasala tayo, yung panlabas na pagkakamali lang. Nagkakasala tayo pero sa puso natin, hindi tunay yung ating ginagawa. Lahat tayo nagkakasala, ngunit ang tunay na pagkakaiba ay nasa puso. Kung may pagsisisi ba o pagbabago. Yan, sa taong mabuti at sa taong masama. Mas mabuti ang taong nagkamali, ngunit nagsikap magbago, kaysa taong tama sa panlabas, ngunit walang pagpapakumbaba sa loob. Di ba po magkaiba yun? Yan, ito po, ang taong mabuti ay nagkakasala. Hindi perfecto. Maaari siyang magkamali dahil sa kahinaan. Di ba po, ikakamali tayo dahil sa kahinaan natin. Yung emosyon natin, yung tukso sa paligid. Ngunit kapag siya ay nagkasala, may pagsisisi sa puso. Ito po yung sa mabuting tao. Kapag po nagkasala tayo, meron po tayong pagsisisi sa puso. Inaan ang pagkamali. Handa siyang humingi ng tawad, gumawa ng paraan upang maitama ang mali. Ang pagkakamali niya ay hindi sumasalamin sa kanyang pagkatao, kundi sa isang sandaling kahinaan. Di ba po minsan kapag ang mabuting tao nagkakamali sa isang sandaling kahinaan natin? Kasi minsan talagang nangihina tayo. Ito po yung mga ano ng isang tao mabuting nagkasala. Ito naman po yung taong masama na nagkasala ay hindi lamang nagkakamali. Madalas ay sinasadya o inuulit ang kasalanan na walang pagsisisi. Di ba po ganun talaga ang nangyayari? Minsan sinasadya o inuulit-ulit ang kasalanan nang walang pagsisisi. Walang tunay na pagsisisi. Minsan po fake. Madalas magturo ng iba o magdahilan. Di ba po minsan madalas tinuturo natin kasi may kasalanan. Madalas tayo magturo o magdahilan. Hindi handang magbago. Inuulit ang mali kahit alam na ang nakakasakit. Amen po ba? Saan po tayo nabibilang dito? Yan. Ito po yung inano lang ng Panginoon.
ang pagkakaiba ng taong mabuti at sa taong masama na nagkasala. Taong mabuti na nagkasala at taong masama na nagkasala. May natutunan po ba tayo? Yan. Sabi po sa Kawikaan 24:19, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, nitutulad sa kanilang mga gawa. Yan. Kasi po minsan, ang natin minsan yung hindi tayo bawa, may taong mga umaangat, pero sinasabi po natin bakit sila umaangat. Mayroon po dalawang klase na sa pag-angat. Isang pag-angat na para sa Lord at isang pag-angat na para sa kalaban. Yan lang po. Sa oras po ito, bago natin tanggapin si Jesus, kailangan po natin na piliin yung tao na nagkasala, tao na mabuti na nagkasala na maging nagbago. Kailangan po natin na tanggapin si Jesus at tanggalin na po natin kung ano man po yung bumabagabag sa ating isipan. Pamigay na po natin yung ating pagsasalunan.